Alright, dalaw tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kabsat. Ano nga natin, 2 hours ago, confirmation of charges. Okay, 30 years daw ang dapat mamuno, sabi ni Sara Duterte, mga kabsat. Wow, 30 years. O, sige, ito na. 30 years. Para maiksi lang. Okay, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Here we go. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, Infinite Stream. pero diretso sa punto. Shout out, Infinite Stream. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Viola, Sarah First Family, Infinite, Viola. Si Rani Itong si Sara Siya. Duterte hindi pa nga nagiging presidente, nag-aambisyon pa lang na maging presidente sa 2028. Binubulat-lat na kaagad, pinapakita na kaagad ang kanyang dictatorial tendencies. Yung kaisipan niyang maging diktador, delikado ito, mga kabunyog, mga kababayan. Delikado itong si Sara Duterte na kung maging presidente ito, posibleng amyendahan niya ang konstitusyon, aalisin yung term limits, pwede na siyang parang katulad ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr., wala nang limit. Paano natin nasabi? Nung in-interview si Sara Duterte nung isang araw ng mga vloggers na supporters niya, sila Banat Bay, doon sa SMNI, lantarang sinabi ni Sara Duterte, tinanong siya, masolve po kaya ninyo sa 6 na taon na kung maging presidente kayo, masolve po kaya ninyo ang problema ng Pilipinas? Ang sagot ni Sara, hindi. Hindi ko kayang masolve yan sa 6 years. Ang problema ng Pilipinas, hindi kayang masolve sa 6 years. O tinanong sa kanya, mga ilang taon po? Sabi niya, gusto kong mamuno ng 30 years. Ayaw ko 6 years, hindi kaya. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon pa lang sinasabi niya na yan, na hindi kakayanin na masolusyonan ang problema ng Pilipinas sa loob ng 6 years. Kaya kung siya daw, gusto niya mamuno siya 30 years. Do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Ay, mga kabunyog, mga delikado ito. Kaya, dyan pa lang, hindi niya na tinatago ang kanyang ugaling diktador, ang kanyang kaisipang maging diktador. Pag naging presidente yan, makapangyarihan ang presidente. Kaya niyang utusan ang Kongreso na amyendahan ang konstitusyon para maalis ang term limits niya. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, paano na ito? Dito pa lang nilalantad na ni Sara kung ano talaga ang bunang pag-iisip niya. Bukas siya na maging diktador, mga kabunyog, mga kababayan. Pwede ka naman kasi, totoo naman, hindi kayang solusyonan ang problema ng Pilipinas sa loob ng 6 years. Tama yon. Sa tindi ng problema ng Pilipinas, hindi kayang solusyonan sa 6 years. Tama yon. Pero gagawin mo yung part mo sa 6 years kasi 6 years lang yung binigay sa'yo. Kung hindi mo yan masolusyonan sa 6 years, iba ng presidente ang magpapatuloy niyan. Pero yung sasabihin mo, para masolusyonan,
Gusto mo mamuno ka 30 years, anong klase yan? Malinaw naman sa konstitusyon natin, isang termino ka lang pwedeng maging presidente. Nakalagay yan sa konstitusyon. O anong gagawin mo? Aamindahan mo ang konstitusyon? Magsusulong ka ng tsa-tsa? Ha? O kaya magdideklara ka ng revolutionary government para tuloy-tuloy kang maging presidente? Hindi ano yan. Hindi malayo yan sa ganyang klase ng pag-iisip ni Sara Duterte. Sinabi niya na gusto niyang mamuno ng 30 years. Ayaw niya daw ng 6 years lang, hindi kaya. Matindi itong si Sara Duterte. Mga kabunyog, ano? Mga kababayan. Kaya sana yung ating mga kababayan maano nila na mapanganib na maging presidente ito si Sara. Pag binigyan mo ito ng kapangyarihan, hindi niya nabibitawan. Siya na mismo, sinabi niya na mismo yan, no? Sa lahat pa naman ng naging presidente ng Pilipinas, tanging si Cory Aquino lang at saka si Pinoy ang dalawang presidente na hindi nag-ambisyon na i-extend ang kanilang mga termino. Si Cory, 1986 to 92, sinabihan siyang amindahan ang konstitusyon. Hindi pumayag na si Cory, sabi niya okay na siya hanggang 92. Si Pinoy ganun din. Walang isinulong na charter change si Pinoy. Pero si Ramos, si Estrada, si Gloria, si Duterte nagtangka yan na isulong ang tsa-tsa. Kahit nga sa ngayon kapanahon ni PBBM may mga pagtatangka ring mga kongresista yung nagsulong ng tsa-tsa. Gusto nilang alisin yung term limits. Pero pag si Sara Duterte ang naging presidente, ay talagang malamang ipipilit niya yung tsa-tsa na yan. Amindahan ang konstitusyon, alisin ang term limits. Bakit? Ay sinabi niya na eh. Gusto niyang mamuno ng 30 years. Kulang daw sa kanya ang 6 years. Kaya, dyan pa lang. Once na kung maging presidente yan, wag naman sana. Kung magiging presidente yan si Sara, mapanganib ang bansa. Nasa panganib ang bansa. Kasi ang kaisipan ni Sara manatili sa puder ng matagal. Kasi yun na nga, sinabi niya na 30 years. Gusto niyang mamuno ng 30 years. Hindi, ayaw niya daw ng 6 years lang. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mas malala talaga ito si Sara kaysa sa kanyang ama. Si Duterte, patayan. Ay ito kay Sara, ganyan din ang mangyayari. Mas malala pa, diktador. Diktador. Kasi gusto niya maging mamuno sa bansa. 30 years. Kaya dapat maisip ito ng ating mga kababayan na mapanganib si Sara maging pangulo ng bansa. Mapanganib dahil gagawin niya uli yung ginawa ng kanyang ama, mga patayan. Pangalawa, ito pa, gusto niyang manatili ng mahabang panahon sa puder. Delikado. Baka ang mangyari na sa atin, wala nang eleksyon. Wala nang eleksyon na mangyari. Kaya sana, makita ng ating mga kababayan, yung mga nag-iisip na iboto si Sara sa 2028, nakikita nyo na yung takbo ng kanyang pag-iisip. Diktador. Kasi sabi niya, kung siya gusto niya mamuno 30 years, yan, hindi niya kinaila yan. Yung bagay na yan, lantaran niyang sinabi. Public pa yan, publicly sinabi niya pa yan. Sa interview sa kanya ng mga vloggers na supporters niya doon sa programa ng SMNI. Napanood ko rin yung interview na yan. Sinabi talaga ni Sara Duterte yan. Kaya matindi ito. Matindi talaga to, matindi Arnie. ito, mga kabunyog, mga kabayan. Hindi talaga to dapat maging presidente ng Pilipinas. Delikado ang bansa na. Lord. Bunyog! Mabasa, tanong. Gusto niya 30 years daw, sabi ni Sara. Oh my goodness. Anak ng kamote, kat-kat. Putra Leonardo. Yan si Lustay, di ba?
Tuloy-tuloy, 30 years. My goodness. O siya, last topic po tayo. Last topic tayo, Ma'am Sat, ha? Last topic tayo, Sir Leo. Countdown.